Hello, hello mga katita Doras! For today's video, papunta kami ng palengke at paglulutuan ko sila ng masarap na ulam. Ipapatikim ko sa kanila ang specialty ko, pork steak. At sana soon matikman nyo din. At ayan na nga, nakamotor na kami papunta ng bayan sa palengke. Kasama ko dyan si Jonex at ang aking pamangkin na si Lawrence. Habang nasa biyahe, napansin kong medyo madilim pala ang street light papunta sa bayan. Madilim, madilim na parang pagtingin niya sa'yo. Joke lang. Siguro mga 5 minutes to 10 minutes from sa Ingas to sa palengke. So ayun na nga, binibidyo-bidyuhan ko yung mga nadadaanan naming mga stores sa gilid ito ng papuntang palengke. Shoutout po pala sa may-ari at tendera. Sana po ay mapanood niyo itong video na to. At sa totoo lang po talaga, iya po talaga ako sa camera. Wala po akong confident na humarap. Pero alam ko po sa sarili ko na pagsubok ito sa akin as vlogger. Pagsubok ito sa akin kung haharapin ko ang pagbablog. At andito na po kami ngayon sa meat section, stall number 15. Shoutout po kay ate na tendera ng baboy at napakabait po niya. Sana naman po next time na bibili kami may discount na. Joke lang. Napaka-fresh po ng baboy na binebenta ni ate kaya napaka-safe din. Hindi siya double dead, hindi siya yung sariwa po yung baboy na binebenta niya. Bagong katay. At sa kabilang section naman ay pinuntahan ko yung tiya ko na nagtitinda dyan ng isda. Kung bibili po kayo ng boneless bangus, hanapin nyo lang po sa pwesto ko ang tiya ko na si Tia Meras sa Gusilatar. Subok na nagtitinda siya na napakatagal ng panahon. Subok na sariwa at dagupang bangus po ang paninda niya. Kaya bumili na rin po ako dyan ng 3 pirasong pakoy at isang medyo malaking bangus. Habang nag-istoryahan din kami dyan. At itong videographer ko saan naman na nagsipagpunta. Sabi niya sa akin, ibibidyo-bidyohan daw niya paninda sa ICC, yung mga isda, mga gulay, kung ano-ano. Akala ko naman ay nawala na siya talaga. Parang jowa mo na iniwan kang mag-isa. Aray ko. Kidding aside, naghahanap lang pala siya ng isda na baka may matipuhan pa siya. So, ayan, ginalagala niya yung video dyan, kung saan niya ginalaw, titingin-tingin siya ng mga isda, kung ano-ano pa. Nakasalubong ko dyan ng tiya ko. Napakaganda niya. Kahit matanda, may edad na pero napakaganda pa rin po. Daming isda. Mga sariwa po ang isda ng Infanta. So inaanyayan ko po yung iba na dito po tayo bumili sa ICC. At shoutout pala sa pinsan ko, nagbabantay ng tindahan, si Panang aka real name niya Kian Rebillame. Super cute ang pinsan ko. Oh. Tinanong ko nga din siya kung kaano-ano yung CI sa Sigera. Pagkatapos naming mamili, dumaan kami sa prutasan at bibili ng pipino. Sobrang hilig kasi namin kumain ng pipino. Hindi po pempem mo ha. Ayan, fast forward, nakauwi na po kami ng bahay at inayos-ayos ko na dyan yung mga pinamili namin dyan. Yung bangos, yung pakoy, at yung baboy. Tsaka yung mga gagamitin kong ingredients sa pagluluto ng pork steak.
So, ayan, habang inaalis-alis ko yung mga pinamili ko sa plastic kasi yung ilalagay ko sa mga lagayan para mailagay sa rep, yung hindi lulutuin muna. Kasi ang lulutuin ko nga dyan is pork steak. So, yung baboy muna ang lulutuin ko and then yung isda ilalagay ko muna sa rep. Ayan, at hinugasan ko muna yung baboy, nilinis ko ng maigi. Kung napapansin nyo, yan, talagang napakaganda ng baboy o konti lang yung dumi. At diretso na rin po ako sa pagmamarinate ng pork steak. So, nilagyan ko dyan ng mga ingredient tulad ng toyo, hindi toyo sa utak, no, paminta, oyster sauce, calamansi juice, at konting asukal. Tansyahan lang po ang paglalagay ko dyan kasi sanay na rin naman ako at lagi ko naman itong niluluto. So, bago po ako nag-marinate, sinigurado ko pong malinis po talaga yung kamay ko. Nilinis ko mabuti ang kamay ko para lang po ito sa mga tao na sensitive, baka po kasi iniisip nyo napakadumi ng kamay ko. Kasi meron po kasing ganun na bakit ko kinamay yan? Ba't ko nga naman kinamay, di ba? So, ayan, pinaghalo-halo ko na yung mga ingredient, katulad ng mga nabanggit ko, toyo, paminta, oyster sauce, at calamansi juice. Ayan. Mas maganda kasi kinakamay din dahil para mag-well combine. Mag-well combine talaga yung mga ingredient at sumiit yung lasa ng mga ingredient doon sa mismong karne para mahalo din. So yan, no, napapansin nyo talaga guys, yan, halo-halo ko, binabalibaligtad ko. And then, ayan, tatakpan ko muna talaga yan after kong marinate. Ayan, hinabol ko pa yung paminta dyan kasi parang nakulangan ata ako. Mas maraming paminta, much better kasi nagbibigay anghang din naman yung paminta. At masarap pag maraming paminta. Yan, hinalo-halo ko mabuti para talagang mag-well combine yung mga ingredient. So yun, pagkatapos ko yung marinate, ayan, pinaghalo-halo yung mga ingredient. Ayan, tinakpan ko at sinat aside ko muna yung pork marinate at least 30 minutes to 1 hour. At ilinis ko na din ng pinagkalatan ko. At yung ricado na gagamitin ko, sibuyas na pula, sibuyas sa puti at bawang, etc. At nilalagyan ko rin naman ng sili. Iniwa-hiwa ko na din siya. And then, habang nakamarinate na yung pork steak, nalulutuin ko, ay nagtimpla na din ako ng kape. Talagang super hilig ko sa black coffee. Kaping barako po yan ha. At konting asukal. Gusto ko kasi sa kape yung matapang. Matapang na kaya kong ipaglaban. Hindi yung tinikman ka lang pero iniwan. Nagpapakit pa talaga si Tita Tor sa ganun. Just charot lang po. Ayan, pinapakita ko na yung lutuin ko kasi nagpapainit na ako dyan ng kawali. At halos, pagkatapos ng halos 1 oras sa pagmamarinate, ay sisimulan ko na ang pagluluto. So, sinalang ko na yung kawa o yung tinatawag nilang kawali. Yan. So, nung nakita ko na yan, nung nakita ko nang mainit na yung kawali, nilagyan ko na ng virgin coconut oil. Sana oil virgin. Charos. At lalagyan ko na syempre yan ng ricado pag mainit na yung kawali. Ayan. Ayan, nilagay ko na yung bawang. Mas maganda po kasi mas maraming bawang, mas masarap. Para nagbibigay siya ng aroma at saka sarap dun sa mga niluluto. Kaya much better yung mas maraming bawang. At saka, nung medyo napansin ko nag-golden brown na siya, isusunod ko naman dyan yung sibuyas. Hintayin na lang natin mag-very light yung color ng dalawa para ilalagay ko na rin yung pork marinated ko.
And then yan, hinalo-halo ko muna siya. Sana po yung mga nanonood dyan, mapansin nyo na mahilig po talaga ako sa pagluluto eh. So, parang mas, minsan gusto ko na rin ito yung mas i-vlog eh. Nalilito na ako kung ano talaga yung vlog ko. Kasi yan, kung napapansin nyo, yung yung nag-golden, nag-very light brown na yung yung sibuyas at bawang, iisa-isahin ko na doon yung ilalagay yung marinated pork. Yan, nilalagay ko na isa-isa yung mga marinated pork. Nuot na talaga yung lasa nung pag ma-marinate pa lang, I'm sure nuot na talaga yung lasa sa baboy ng mga ingredient. Madalas naman kasi ma-marinate kami pag mayroon kaming may mga nature trip kami, pag syempre mahilig kasi kami magluto, mag-ihaw-ihaw sa mga nature, nagmamarinate kami. Overnight namin minamarinate, tapos ihaw na lang namin pag kami nagpupunta ng mga nature. So ayan, pagkatapos kong mailagay yung mga marinated pork, ayan, tinakluban ko muna. Diyos ko, hirap ang takpan niya. At ito'y papakukuluan ng ilang minuto para kumaga magsangkot siya. After ng ilang minutes, medyo napansin nyo naman na nasangkot siya na yung kabilang part. So yan, biniling ko na yan. Isa-isa kong binibili. Para naman yung isa ng part naman ang maluto. And then, pagkabiling ko niyan o yung kabilang part naman ng baboy ang tatakluban ko ulit yan at pakukuluan ng ilang minuto. Ayan. Tinakluban ulit. And fast forward na yan, and then ilang sandali pa sangkot siya na yung baboy, yung pork stick. At hinalo-halo ko pa din ito. Now, yan, sangkot siya na talaga yan. Kasunod na yan nilagyan ko na yung sabaw nung pinagmarinitan ko ng pork steak. At kasunod niyan ay lalagyan ko ng isang basong tubig. Ayan, para sigurado ako na yan, tinakpan ko ulit, pakukuluan ng 15 to 20 minutes, another 20 minutes, para sure akong talagang lutong-luto at lumambot ang baboy. At shoutout doon sa kuya ko na kumakain ng saging. Ayaw mapasama sa video ko. Mambihira. At binalatan ko na din dyan yung pipino. Sorry, wala pong peeler. At talagang tinutok pa sa akin yung video. Napaka-supportive naman ng kuya ko. Ayan, mahilig po talaga kami sa pipino. Sa bawat kakain kami, kahit pritong isda lang, lagi kami may pipino. Wala kami nilalagay sa pipino kundi yung pipino lang, walang suka, walang ganon, mayonnaise, basta normal na pipino lang na binalatan tapos siniwa-hiwa. Tapos yun, sasama namin sa mga pagkain. Or may prito, parang pinakang side dish namin, ganon. Alam nyo ba talaga, ang talent ko lang talaga is pagluluto. Kaso nga medyo tamad talaga ako. Baka naman this time si Pagi na at nagba-vlogging na di ba? Sana mas marami pa ako ma-post na pagluluto at para makita nyo naman yung talent ko ng konti. At ma-share ko sa inyo yung mga luto-luto. After ng ilang minuto, sabi ko nga 15 to 20 minutes sa pakukuluan, sigurado ako'y malambot na ang karne. At ipapa-analyze ko na lang talaga yung lasa. At perfect. At nilagay ko na din yung puting sibuyas. Grabe, naaamoy ko na din dyan yung aroma nung niluluto ko.
Sobrang bango ng pork steak. Tapos, yan, lalo na't nilagyan ko pa ng puting sibuyas. I'm sure, talagang nang sasarap yan. At hinalo-halo ko at tatakpan ko yan. At pakukulan pa ng another 2 minutes para mag-well combine lahat ng ingredient. Sumama sa karne yung lasa. At finally, luto na! Pork steak. Super yummy. Grabe. At yan, nung nasigurado ko ng luto na talaga, pinatay ko na yung gasol at isasalin ko na yan sa lagayan ng ulam. Masasabi ko talaga na yung pork steak ko 9.8 out of 10 ang score ko. Confident ako kasi tinitikman ko naman kasi siya habang niluluto ko kanina. Gusto ko yung lasa niya. Gusto ko talaga ma-achieve sa yung lasa na gusto ko. Yung palagay ko naman ina-achieve ko talaga. Super nagutom na talaga ako diyan. At nakikita niyo naman yung sabaw, 'di ba? Super lapot. Tsaka nagmamantika na yung halos yung karne. Napakasarap yan. Super nagutom na rin ako dyan. At napansin nyo naman yung pipino o kalapit nan. At pagkakain kami. Sa luto ako ng pork steak, nilagay ko dyan yung malamig na kanin. So parang sasangag ko, iinit dyan. At inintay kong maluto muna yung kanin bago ako kumain. Kasi pag sa kanin kasi, sinangag yung pinaglutuan ng pork steak, I'm sure kapit din sa kanin yung lasa ng ano. And then yan, finally, taking naman time. Actually, dinner time yan. Kain po tayo guys. At grabe, sure akong masasarapan kayo sa luto ko. At sana soon, matikman nyo din ang luto ko. Kung may budget, talaga, kung kikita man ako dito, sana, ayun, mapatikim ko din sa inyo yan. Lumalamon na po ako dyan at kung nakaabot po kayo sa hanggang dulo ng video na to, maraming salamat po talaga sa inyo. See you for the next vlog. This is Tita Dora sa nagsasabing kung nahihirapan ka na, ay bitawan mo na. Thank you po.